Ito yung simulang pag-aaral natin tungkol sa bibliology or doctrine of the word. Kaya't bago tayo tumungo doon sa iba't ibang topics regarding sa bibliology, magkaroon muna tayo ng introduction dito. So ano ba yung bibliology? Ano ba yung tinuturo ng doktrina ng salita ng Diyos? Ito ay nagtuturo na ang banal na kasulatan ay kinasihan ng Diyos at ito lamang ang nag-iisang hindi nagkakamali, sapat, malinaw, at merong pinakamataas na otoridad para sa paniniwalaan ng mga mananampalataya at kung paano sila mabuhay. Summary na yan nung lahat ng pag-aaralan natin sa buong taon ng 2026. Pero ito yung ibig sabihin ng bibliology. At kailangan nating malaman, bago tayo magtumungo doon sa unang katangian ng Scripture next Lord's Day, kailangan muna nating tignan kung nasang context tayo ngayon. Ano yung panahon natin ngayon? Ano yung ginagalawan natin? Paano tinuturing ng kultura natin, ng generation natin, ang Scriptures? Paano tayo nagre-respond sa religion? Paano tayo nagre-respond sa authority? Paano tayo nagre-respond sa Scriptures? Kaya yun yung tutunghayan natin ngayon, ngayong umaga. Ano yung mga influences na nagdi-dispose sa ating puso, isipan, panahon ngayon regarding sa Scripture? At we will argue, ito ay galing sa lecture namin sa Grace Ministerial Academy. So this is from Pastor Noel Espinosa. We will argue from here na yung isipan ng mga tao ngayon, in our generation, it is against authority in general, and it is against biblical authority in particular. Nasa isang panahon tayo na ayaw sa otoridad. Generally, kahit anong otoridad, ayaw ng tao. Ngayon, and specifically, ayaw ng tao ng biblical authority. Ayaw nila ng otoridad ng kasulatan para sa kanilang mga buhay. Ano ba yung panahon na kung saan tayo nabubuhay? We are living in a modern world. Nabubuhay tayo sa isang panahon na moderno, kung saan una, meron tayong consequences ng pagiging privatized ng ating pamumuhay. We will compare this to life prior. Buhay nung biblical times, buhay after ng biblical times, compared sa paano mabuhay yung tao ngayon. Sabi ni O.S. Guinness, sabi niya, ano ba yung privatization? Sabi niya, the process by which modernization produces a cleavage between the public and private spheres of life and focuses the private sphere as a special arena for the expression of individual freedom and fulfillment. Nasa panahon na tayo ngayon kung saan ang pag-express ng ating religion, pag-express ng ating paniniwala ay nasa private, hindi na sa public. Compare this sa panahon dati. Pag sinasabi ko panahon dati, biblical times, around that time, okay? Compared sa panahon natin. Sa panahon dati, there is only one block of life, pero ngayon, ang dami ng kategory ng buhay natin. Sa panahon nila, kung saan sila nakatira, iisa lang yung religion, doon din sila nagtatrabaho, doon din lahat ng mga kaibigan nila, doon din sila nag-aaral. Sa isang lugar lang. Sa isang lugar, nandun yung buong buhay nila. Lahat ng spheres ng buhay, lahat ng categories ng buhay nila, nasa isang lugar lang. No? Meron tinatawag na town church. Kung saan ka nakatira, doon yung church mo. Hindi iba yung religion sa lugar nyo. Iisa lang yung religion sa isang lugar. Kaya pag lumipat ka ng lugar, iba yung religion doon.
Kaya sa Old Testament, makikita may mga territorial gods, no? Kung nasan ka, yun yung Diyos mo. Kung saang lugar ka nakatira, dun yung Diyos mo. May iba silang Diyos. At dun din sa lugar na yon, dun ka nagtatrabaho. Yung kapitbahay mo, yun yung katrabaho mo. At yung mga tao dun sila magkakaibigan. Doon lahat nakakilala nila. Hindi magkakahiwalay. Now, compare that today. Sa panahon natin ngayon, magkakahiwalay na yung lahat ng yan. Kung saan ka nakatira, hindi ka doon nagtatrabaho, hindi ka doon nag-aaral, hindi doon yung church mo, hindi rin doon yung mga kaibigan mo. Iba-iba. Now, anong magiging effect nito? Anong naging effect nito? Yung idea ng anonymity. We can be anonymous kung saan tayo pumunta. Hindi tayo kilala ng pinupuntahan natin. Hindi talaga tayo totoong kilala kung nasa ang sphere tayo. No? Ito yung sinabi ni David Wells sa No Place for Truth. Sabi niya, there are few people who know us in both our worlds. Dun sa iba't ibang spheres na yon, no? And fewer yet in the circle of those who are important to us. A sense of anonymity pervades much of our public life, serving as a lubricant to hasten the passage of new values. Ibig niya sabihin, pwedeng iba ka dito, kasi ibang lugar yun eh. Pwedeng iba ka dito, iba ka dito, iba ka dito. Hati-hati na yung kategory ng buhay sa ating panahon ngayon. This reorganization of society, again, consider, dati hindi ganon, ngayon ganon. Consider this reorganization of society, sunders public from private life, creating two spheres in which different values operate. The only authority that now remains is that of private experience. No? Pwedeng iba-iba tayo sa iba't ibang spheres na yon, pero iba'y pinaniniwalaan natin. Ito yung totoong pinaniniwalaan, pero hindi ito yung makikita sa iba't ibang bahagi ng buhay na ito. No? Ano yung magiging effect nito? Sa usapin ng authority, no? Ang magiging authority na ay kung ano yung pinaniniwalaan mo privately at hindi yun makikarry out sa public life. Hindi yun agad-agad makikita sa iba't ibang spheres ng buhay na yon. At isa pang resulta ng modernity ay yung pluralism o yung diversification, no? Ibig sabihin, ito ay isang social situation in which the number of options for individuals and groups is multiple at all levels. Isa itong wala sila dati. Again, pag sinabi kong dati, biblical times, okay. Wala sila dati na meron tayo ngayon. Iilan lang yung options nila. Sa panahon natin, sobrang daming options. Sobrang daming pagpipilian. Kapag nakatira ka sa isang lugar kung saan ang major occupation ay pagsasaka, paglaki mo, hindi nila iisipin, ano kayang gusto ko? Hindi. Paglaki mo, ang magiging trabaho mo, magsasaka. Kung kayo ay nasa tabing pangpang sa panahon nila, at lahat doon ay nangingisda, pag yung isang bata, hindi niya isipin, ano kayang gusto ko? Hindi, mangingisda ka. Iilan lang yung options na meron sila. No? Maging sa pagkain. Ano yung kakainin namin? Yung nandyan. But compare that today. Sobrang dami ng courses na pwede mong pagpilian. Sobrang dami ng trabaho na pwede mong pagpilian. Sobrang dami ng pagkain na pwede mong pagpilian. Sobrang dami sa Shopee na pwede mong pagpilian. Sobrang dami mong pwedeng puntahan na pwede mong pagpilian. Now, compare that. Hindi natin sinasabi na malito, okay? Hindi natin sinasabi na malito, tama yung dating pamumuhay, mali yung ngayong pamumuhay. Hindi. Ang sinasabi natin, ano yung epekto nito? Kung paano natin later titignan yung scripture. Paano tayo mabubuhay? Paano natin ituturing yung scriptures? Now, ang isang magandang epekto nitong diversification ay
we can be free to express our convictions. No? Na hindi ito katulad prior dati na bawal kang mag-express ng iyong conviction. Ngayon, nasa isang panahon tayo na pwedeng hindi pa solid, systematic yung aking paniniwala at okay lang yon. Pwede kong express yun at pwede akong makipag-engage. Now, ang problema dito sa pluralism at diversification na ito, iniisip ng mga tao na dahil meron akong iba-ibang paniniwala, ay tama na lahat ng yon. Yun yung maging effect. Iba yung paniniwala ko, may choice ako. I have the right to choose kung anong paniniwala ko. Kahit iba-iba. Ang mali nito is that yung idea na my choice is just right as yours. Lahat ng paniniwala, tama. Kasi iilan lang yan, isa lang yan sa maraming choices ng paniniwala. Ganun yung magiging effect sa atin ngayon. Sabi ni Soren Kierkegaard, sabi niya, the thing is to understand myself, to see what God really wishes me to do. The thing is to find a truth which is true for me. Consider that word. Gusto niyang makahanap ng katotohanan ng natotoo sa kanya. No? To find the idea for which I can live and die. It sounds good. Lalo na sa pandinig ng modern people. No? Pero, pansinin niyo yung sinabi niya, what is true for me? Ano yung totoo para sa akin? Yun yung gusto kong hanapin. Isang paniniwala na ano yung mga words ngayon? Ano yung mga ginagamit na words ngayon? Na magiging inline sa kung ano yung nararamdaman ko. Magiging inline sa kung ano yung tingin kong tama. No? At mga kapatid, dahil sa modernity, sa modern society, it offers us so many options. So many options. Mga produkto, napakarami. Edukasyon, napakarami. Career, napakarami. Mga paniniwala at relihiyon, napakarami. Ina-assume ng mga tao na maging yung religious commitment ay isa lang sa mga options. Na pagpipilian ko, maraming religious options, pipili ako ng isa at lahat ng yon ay legitimate. Yun yung effect sa atin ngayon bilang mga tao. Sa panahon natin ngayon, we treat religion as a product. Pwede nating ituring yung paniniwala, yung Kristyanismo bilang isa lang sa marami kong pwedeng pagpilian. Ganyan yung magiging epekto nito, no? Kaya ang mangyayari, yung syncretism. I can choose belief from every other religion na pinakagusto ko. Yung syncretism, halo-halo na paniniwala. No? Naniniwala sa horoscope pero Christian. Kasi gusto ko to. Naniniwala sa swerte, feng shui, gusto ko to, gusto ko rin to. Okay lang. Pareho. Bakit? Kasi ilan lang yan sa mga pagpipilian. Ganon yung nagiging paniniwala ngayon, no? Hindi lang syncretism, kundi pragmatism. Kung ano yung nagwo-work para sa akin, kung ano yung nakakapagpagaan ng buhay ko, kung ano yung nakakatulong sa buhay ko, yun yung pipiliin ko. Yung Christian prayer na in Jesus' name, nakakatulong sa akin, kunin ko yan. Nakakatulong yung positive na sinasabi ng mga motivators. Self-help, kunin ko rin yan. Sinasabi na karma nung Hinduism, kunin ko rin yan. No? Halo-halo sa iisang tao, iisang paniniwala. Walang ganun dati. Dati, iisang paniniwala, iisang buhay, hanggang mamatay ka. Yun ang paniniwala nila. Now,
Now, anong effect ulit niyan? Kung ito ang atmosphere na kung saan tayo nabubuhay, ibig sabihin, ang pinakakabutihan, ang pinakaituturing ng ating modern world na virtue ay tolerance. Ibig sabihin, ang pinaka-top na virtue, pinakakabutihan ay huwag kang mang-judge. Huwag mo silang i-judge. Kung halo-halo yung paniniwala, huwag mo silang i-judge. Kung mali yung paniniwala nila, huwag mo silang i-judge kasi isa lang yan sa marami na pwede mong pagpilian. Isa lang yan sa maraming tama. Tandaan natin, sa ating panahon, lahat ng paniniwala ay tama. Ituturing niya na legitimate lahat. No? Pero, anong sinasabi ng scripture? No? Sinabi ni Richard Lintz sa Fabric of Theology, sabi niya, the golden rule of postmodernism is grant to all religions the same presumption of truth as you grant to your own religion. No? Baka naman tama rin sila. Baka naman tama rin yung Islam. Baka naman tama rin yung Iglesia ni Cristo. Baka tama naman din yung dating daan. Baka tama rin itong all religion are created equal. Sa postmodern world. Ibig sabihin, wag nating sabihing mali sila. No? At wag nating sabihing iisa lang ang tama. Yan ang atmosphere na kung saan tayo nabubuhay. Sabi ni Don Carson sa The Gagging of God, sabi niya, for others, religious pluralism, ito yung binabanggit natin, religious pluralism, has become so strong, a creedal point. Naging creed na. All religion are equal, creed. I believe that all religion are equal. Yun yung creed, hindi na Apostles' Creed. No? That any religion that claims monopoly or even superiority is outrageous. Pag may isang religion na nagsabi, kami lang ang tama, ang daming aalma. Pag may isang religion na nagsabi, mas tama ito kaysa sa iba, ang daming aalma. Bakit? Again, we are living in a time na iniisip ng marami, pantay-pantay lahat ng religion. Walang iisang tama. Tama lahat. No? Kaya kapag merong lumalabas na mga religion na nagsasabi, tama ang lahat ng religion, aba, dinudumog yun eh. Alam niyo, unificationist? Alam niyo yung mga religion na nagsasabi na, hindi, lahat yan tama. Aba, kamping-kampi yung modern man sa mga ganong religion. No? When religious pluralism, Carson, triumphs, inevitably the common sins of humanity have become defended as alternative lifestyles. Ito yung magiging result na malala. Etong pamumuhay ko ay resulta ng paniniwala ko lang. At kung yung paniniwala ko ay legitimate, wag mo ko i-judge. Huwag mo ko i-judge. Sa paniniwala namin, okay lang ang polygamy. Huwag mo ko i-judge. Pwede sa amin eh. Sa religion namin eh. No? But remember, Judges 21:25. Church, mga kapatid. Ano yung sinabi sa Book of Judges? Everyone did what was right in his own eyes. At isa ba yung compliment? No. Kapag yung mga tao, ginagawa nila kung ano yung maisipan nilang tama. Kapag ang ginagawa ng mga tao ay kung ano lang yung tama, anong sabi? Sa sarili nilang mata. Sarili nilang isip. Yun ay kaguluhan. Yun ay, read the book of Judges, pinakamagulo kapag ginagawa ng tao ay kung ano yung tingin nilang tama na kanya-kanya. No? But we're living in a time na ang iniisip ng tao, okay lang mamuhay ka sa sarili mong paningin.
Okay lang mabuhay ka sa sarili mong, kung ano yung tama sa'yo. Ganon. Kung ano yung tama sa'yo. Yan mismo yung sinabi ng Judges. Everyone did what was right in his own eyes. No? So, anong maging effect nito sa study natin ng scripture, sa ating paniniwala ng scriptures? No? Ang magiging effect nito sa atin, kung ang pamumuhay ay naging sobrang privatize, sobrang naging relative, no? Na ito ay maiintindihan lang kung anong ibig sabihin nito sa bawat tao. Ibig sabihin, makikita nila yung katotohanan, at katotohanan lang yon kapag nag-work sa kanila. No? Ito lang yung truth na nakaka-relate ako. Ito lang yung truth na nag-work para sa buhay ko. Ito lang yung truth na iisa sa marami kong options. Anong magiging effect niyan? Kapag may mga nagpo-profess ng faith, sinasabi nila, totoo ang Christian faith. Medyo maghinay-hinay muna tayo. Kapag may mga tao nagsabi, hindi, totoo ang Christian faith, pwedeng ang ibig nilang sabihin, pwedeng nag-work sa kanila yan. Pero yung ibang mga paniniwala, pwedeng ganun din. Totoo rin. Totoo yung Christianity, pero totoo rin to. Totoo yung Christianity, pero totoo rin ito. Hindi na exclusive claim yung Christianity. Hindi na Christianity and this is it. Hindi, isa lang siya sa maraming options. Ngayon, pwede. Ganon yung paniniwala. So, again, ang ating claim, tayo ay nabubuhay sa isang generation, sa isang panahon, modernity, postmodernism, kung saan ang generation ay biased against religious authority and against biblical authority in particular. Kasi ang sinasabi ng scriptures, ang sinasabi ng Christianity, ito ang highest claim mo. Yan ang pinaka-highest. At ito ang masusunod sa lahat. At ito lang ang totoo. Lahat ng sumalungat dito, mali. Lahat ng sumalungat ditong relihiyon, mali. Lahat ng sumalungat ditong mga paniniwala, mali. Lahat ng mga kabaliktaran o opposite ng mga paniniwala, ahatulan ng Diyos. At ayaw ng tao yan. Ayaw ng modern man yan. Hindi, dapat isa lang yan sa marami. No, the Bible claims this is the only one. Ito lang, kaisa-isa. Wala na. Wala nang ibang revelation yung Diyos kung hindi scriptures alone. No? Kahit yung biblical authority, kapag tinuring siyang iisa sa maraming otoridad na magkakapantay, makikita na natin, lumalabas na yung henerasyon kung saan tayo nabibilang. But anong sabi ni Christ? John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. Exclusive. Wala. Walang kahit anong ibang paraan. Eksklusibo, nag-iisa. Sinasabi ni Christ, nasa akin yung monopoly ng truth. Sinasabi ni Christ, lahat ay mali. Puwera sa akin. Sinasabi ni Christ, yung mga eksklusibong claims na yan. So, brothers, ang Christianity ay hindi iisang katotohanan sa maraming katotohanan. Ang Christianity ay hindi iisang katotohanan sa maraming katotohanan. Ito ay ang pinahayag ng Diyos na katotohanan eksklusibo, natatangi at nag-iisa. No? So, anong effect sa atin ngayon yan? Bilang isang church. Ikaw, individual Christian, tapos sa atin bilang isang church. Ngayon, ang nangyayari, nape-pressure na ngayon. No? Yung mga churches, yung mga Christians, nape-pressure na dapat yung ministry ay maging relevant. Ganon na yung pressure sa ministry ngayon na dapat
hindi lang maging inclusive, kung hindi dapat maging quote-unquote relevant sa panahon natin ngayon, no? Kailangan meron kayong ganito, meron kayong ganyan, meron kayong ganito, meron kayong ganyan, meron kayong ganito, meron kayong ganyan. Pero mga brethren, at ito yung gusto kong ihamunin sa atin bilang isang church all throughout the year, na ang mandate sa atin ay kung ano yung nakasulat. Yung dapat natin gawin as a church at dapat natin gawin bilang Kristiyano ay kung ano yung nakasulat. Hindi kung ano yung hinihingi ng mundo. Dahil ang kailangan ng mundo ay kung ano yung nakasulat. Brothers, the local church mandate must be defined by the truth of God's Word, which is the world's greatest need. Kung ano man yung hinihingi ng mundo, nabibigay na yan ng mundo. Ang hindi may bibigay ng mundo sa mundo ay salita ng Diyos. Wala silang ibang panggagalingan, mapapakinggan, na maninindigan dun sa katotohanan ng kasulatan ng scriptures kung hindi sa church. Yung church, yung mga Christians, yung mga mananampalataya doon, no? At ang buhay iglesia, ang buhay mananampalataya, it must be defined by the Word of God. Ano magiging problema? Problematic yan, mga kapatid. Kapag yung mundo naapektuhan yung church, maapektuhan yung message. Kasi ang imi-message na ng church kung ano yung sinabi ng mundo. Sabi ng mundo, ganito dapat i-preach nyo. I-preach ng church. Ganito dapat yung sabihin nyo. Ganito sabihin ng church. Ganito dapat yung message nyo. Sabihin ng church. Hindi na yung word. Kaya bilang mga mananampalataya, bilang isang simbahan, ebanghelyong simbahan, ang ipapangaral natin ay salita lang at yun yung makaapekto sa isipan ng mundo. Yun lang. Hindi dapat ay dependent. Ay, anong sasabihin nila? Hindi tayo daw anong sasabihin ng society? No. Anong sinasabi ng scriptures? Yan yung magiging mensahe natin. Kaya kung ano man yung pabago-bagong mangyayari, still ang pinipreach ng church at ng Christians dapat ay yung salita ng Diyos. Hindi nagbabagong salita. Hindi nagbabagong salita. Pag tinignan natin sa scriptures kung paano dinedefine yung church, ang mga tawag sa church ay iba-iba. Magbibigay lang tayo ng tatlo. Unang tawag sa mga Christians ay mathetai, disciples, learners. Ang tawag sa atin ay mga alagad. Mga alagad na tinuturuan. Ang tawag sa atin, disciples. Ang sabi sa Great Commission, no? Make disciples. Tayong lahat ay disciples. Yung church ay binubuo ng disciples ng Panginoon. Kapag sinabing disciples, ito ay isang grupo ng mga komunidad na binubuo at hinuhubog ng turo ni Jesus. Ibig sabihin, yung mga believers, yung grupo ng believers, ang tawag sa kanila ay mga estudyante. Sila yung mga tinuturuan. Tinuturuan nino? Kaninong turo? Anong turo? Ni Christ. No? Ano pa? Ang tawag sa church ay katawan, no? Ang tawag sa atin ay body of Christ. At kapag sinasabi yung body of Christ sa New Testament, anong palaging context? Katawan na lumalago. Katawan na lumalago, Ephesians 1, Ephesians 4, Colossians 1, katawan, especially sa Ephesians 4, katawan ni Jesus na lumalago. Paano sila lumalago? Yung katawan na yon? Through the word of Christ. Salita ng Diyos. Lalago sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pangatlo na description sa church. Tinatawag itong household of God. Tinatawag itong tahanan ng Diyos. Tahanan ng Diyos. Pero pansinin niyo, pag binabanggit sa scriptures, diyan sa nandito pala sa copy, 1 Timothy 3:15. After i-describe yung qualifications ng pastors at deacons, describe naman yung church. Ito'y household of God na itinayo at tinatayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ephesians 2:19-22. Sa lahat ng description sa church,
hindi pwedeng walang ugnayan sa salita ng Diyos. Palaging may kinalaman sa salita ng Diyos. Walang description sa church na walang kinalaman sa salita ng Diyos. Ganon din sa buhay simbahan at yung misyon ng simbahan. Pag binasa natin sa scripture, para saan ba yung church? Anong purpose nito? Anong itsura ng buhay ng church? Pag binasa natin lahat ito ay defined ng salita ng Diyos. For example, Acts 11:26. For a whole year, they met with the church and taught a great many people. Ano ginawa nila? Ng 10 taon, kasama silang tinuruan, pagtuturo ng salita ng Diyos. Acts 12:24. But the word of God increased and multiplied. Anong purpose ng church? Para ituro yung salita ng Diyos. Lumawak, mag-advance dun sa salita ng Diyos. 2 Timothy 3:15-17. Ito yung magiging sermon text next Lord's Day. Ibinigay yung kasulatan para yung worker ng Diyos ay ma-equip to every good work. Ibig sabihin, yung health ng isang mananampalataya, health ng mga isang church ay nakadepende sa scriptures. Kalusugan, nakadepende sa kasulatan. Kalusugan, nakadepende sa kasulatan. Sa Jude chapter 3 din, ito naman ay apologetics, pagtatanggol. Pero puro salita, nakikinig ng salita, pinapangaral yung salita, pinag-aaral yung salita para sa pagiging equip. Ngayon, pinagtatanggol yung salita. Buhay ng church. Salita, 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 salita. Bible, Bible, Bible. No? Sabi ni Jude, si Jude, magsusulat sana ng Christology. Saka soteriology. Magsusulat sana siya tungkol sa salvation na tinanggap nila. Pero sabi ni Jude, I found it necessary to write appealing to you to contend. For what? Ano yung pagtatanggol ng mga believers? For the faith that was once for all delivered to the saints. Ano daw pinagtatanggol ng mga believers? Yung faith. Ano daw yung dinidepensahan ng mga believers? Yung turo. Yung doktrina na tinanggap nila. Yung pinagtatanggol nila. Kapag may sumalungat, pinagtatanggol nila. Pag may nagtatanong, sinasagot nila. Ito yung paniniwala. Dito umiikot yung church life at mission. No? And ang faithfulness ng church, mga kapatid, ay minimeasure sa kanilang fidelity sa word. No? Gaano ka-faithful yung isang church? Naka-measure yan kung gaano sila ka-faithful sa salita ng Diyos. Sa Word of God. Naalala niyo Revelations chapter 2 at 3, yung 7 churches sa Asia? No? May compliment yung Panginoon sa kanila, merong judgment yung Panginoong Jesus sa kanila, tapos ang sinabi sa kanila, either you will repent and turn dito sa lahat ng sinabi ko sa Word of God, paano sila magre-respond sa Word of God? Pag hindi sila nag-respond sa Word of God, tatanggalin yung lampstands nila. Anong ibig sabihin? Hindi na sila magiging church. Kapag hindi na sila nakinig sa salita ng Diyos, pwede silang maging hindi na church. Aalisin ni Christ yung presence niya. Kapag hindi sila nakinig sa salita ng Diyos, if you will not repent, churches, 7 churches na yon, tatanggalin ni Christ yung lampstand niya. Nakadepende kung paano sila tutugon, saan? Sa salita ng Diyos. Anong gagawin niyo sa salita ng Diyos na ibinigay? 7 churches. So, depende yon sa pagtugon nila doon sa kasulatan. Galatians 1:6-9. Sabi ni Apostle po, kahit anghel, kapag nagturo siya ng ibang turo,
contrary sa naunang tinurong ebanghelyo, sila ay hahatulan ng Diyos. Sila ay condemned. Ganun, sabi ni Apostle, kahit sila, kahit sino, kahit church. Pag yung church, iba na yung turo niya, iba na yung mensahe niya, iba na yung bukang bibig niya, ang bukang bibig niya ay other gospel na, ang sinabi ng scripture, condemned, cursed. No? Sumpain nawa. Kaya hahatulan ng Diyos yung mga churches, depende kung paano sila makitungo sa salita niya. Paano tayo makitungo sa salita niya. So ito yung sabi ni Pastor Noel. Kasi sa kanya naman talaga to eh. Pastor Noel, I just want to give emphasis. Sabi niya, to be faithful to the word is both the churches and the minister's distinct contribution to the world. Ito yung natatangi, kaisa-isa, na maitutulong, maibibigay ng mga mananampalataya, ng mga church, dito sa mundong ginagalawan natin. Hindi natin aasahan na yung politiko yung magtuturo ng salita ng Diyos. Natin inaasahan na yung mga business people, yung mga brands, sila yung magtuturo ng salita. Hindi natin inaasahan yung mga NGO, sila yung magtuturo ng salita ng Diyos. Hindi natin aasahan ang itinalaga ng Diyos na maging natatangi ang mensahe ay ang Kristiyanong simbahan at yung Kristiyanong mga mananampalataya. Therefore, ang message natin ay dapat maging consistent at nanggagaling sa salita ng Diyos. Kung ano yung nakalagay sa salita ng Diyos. Ito ang ating kontribusyon dito sa mundo. When the church centers its life, worship, teaching, and mission to the Word of God, it serves as God's chosen instrument para maipahayag yung katotohanan, pagsisisi, at kaligtasan dito sa nawawalang mundo. So, dito tayo nagtatapos sa ating introduction sa doctrine of the Word. Nakita natin kung ano yung itsura ng ginagalawan natin at ano yung dapat na paninindigan ng mga mananampalataya. Sige, any question or comments dito sa si Sir Louie muna. Hello, ayan. Ayan. Salamat sa study. So, yung pluralism, we can equate it to ecumenism. Yun yung unang kong question. Oh. Kasi 'di ba sa ecumenism, they are trying to unite Christians with different denominations. So, can we equate ba, Pas? Kasi yung nakita ko kasi sa pluralism in terms of different religion. Yung nabanggit mo kanina. Oo. May iba-ibang level ng ecumenism, pero yung pinaka main goal ng ecumenism ay sabihin na dalawa kasi yan eh. Pero doon tayo sa extreme. Ito yung mali talaga. Nasabihin ng Christian faith. For example, ecumenism ng Christianity, tapos Islam. Tapos Judaism. Example lang. Nag-meet yung mga kunyari may isang rabbi, isang yung sa Islam, imam, tapos merong isang bishop or pastor. Nag-meet sila, gumawa sila ng letter, sabihin na tayo'y nagkakaisa sa paniniwala, mali yun. Yun yung mali ecumenism. Maging mga evangelical sa Roman Catholic, may mga nag-try, na Protestant sa Roman Catholic, nag-try na magkaroon ecumenism.
yung Anglican na sila J.A. Packer, ayan, nakipag-convince sila para sabihin na tinatry nilang mag-meet halfway. No? Yung gusto ko i-clarify, yung dialogue sa ibang religion hindi mali. Pero ang mali ay yung sabihin na tama sila. Yun yung mali. So parang okay, sige, nag-gets ko naman, Pas. Yeah. Narinig mo ba or nabalita mo yung conference nung November, nila Bo Sanchez? Yung may mga ibang mga beliefs din, religion, Catholic, tas so part din siya ng ma-consider natin sa hyper-ecumenism or May pluralism. Protestant ba na sumama? Kasi ang Hillsong ba, kino-consider nila na sila, na hindi ko alam kasi meron silang conference last November, yung one cornerstone, different walls. Oh. Tapos may iba ding mga Christian denomination na nandun na nag-gather sila. Kasama ni Bo Sanchez? Oo, kasama ni Bo Sanchez. Naisip ko lang naman. Oh. Tapos, okay na ako doon, Pas. Tapos ito, last na lang, yung regarding sa kasi sa Christianity, iba-iba yung denomination. Yeah. Pero thank God ako naniniwala ako talaga na yung Reformed Baptist talaga faithful sa word. Meron tayong ibang mga kakilala na iba yung denomination na na kinabibilangan nila na Christian churches. Meron din sila iba't ibang paniniwala. So nung mga early studies ko din about sa Reform, meron akong mga narinig na teaching as long as naniniwala sila sa Trinity. Yes. And also sa Gospel. kay Christ, sa deity ni Christ na as human and God, okay tayo doon. Pero in terms of their different practices, para tayo may kipag-deal doon, Pas. Yeah. At ayun muna, Pas. Paano kayo pag-deal? Yeah. Okay. Mag-comment lang ako saglit doon kay Bo Sanchez. Mali na makipag-gather doon sa ibang mga alam natin na false churches sa usapin ng worship. Mali yun. Kung yung sinasabi, may Hillsongs umatin kasama sila. Kasi sila Bo Sanchez, Roman Catholic yan. Roman Catholic yan. Kahit na parang magkakarismatic. May ganong flavor yun eh. Pero legitimate, solid Roman Catholic yan. No? So hindi pwede makipag-worship sa kanila. Pwede tayo makitulong kahit sa ibang mga pinaniniwalaan natin na hindi totoong Christian churches kung meron tayong pakikipag-isa sa kanila sa ibang mga moral cause. Kunyari, yung mga Protestant nakikisama sa mga Roman Catholic pagdating sa abortion. Kasi hindi naman siya religious, religious gathering eh. Para yan sa malito. Hindi dapat ito gawin, no? Same-sex marriage, ganon. Pero, pagdating sa worship, ekis yun. Ekis. Pag-worship gathering. Paano tayo tungo sa mga ibang mananampalataya? Sila'y orthodox, naniniwala sa Trinity, naniniwala sa gospel, pero iba yung kanilang paniniwala sa scriptures. Sa ibang mga matters. So, dito papasok yung Catholicity. Tinatawag natin Reformed Catholicity, na so long sila'y naniniwala sa gospel, so long sila'y naniniwala sa Trinity, kailangan natin sila ituring na kapatid. Hindi dapat natin isipin na dahil hindi sila Reformed, hindi na sila Christian. Mali yun. Pero hindi natin sinasabi na tama sila sa lahat. Therefore, papasok dito yung openness ng conversation. Na dapat bukas tayo na makipag-usap sa kanila tungkol doon sa paniniwala nila. Kumbaga open na makipag-engage. Open na makipag-dialogue tungkol doon sa mga paniniwala na yon. So, hindi naman syempre kada makipagkita ka, kung ano yung disagreement nyo, yung lahat pag-uusapan nyo. Pero dapat, hindi rin bawal yon. Dapat hindi bawal pag-usapan yung differences na yon. So, pwede tayo magkaroon ng magandang relasyon sa ibang mananampalataya, sa ibang tradisyon, which we do not believe in, pero open sa dialogue.
dahil ang final authority natin, Scripture. No? Ayan. Kumbaga, hindi ito laban sa Reformed at non-Reformed. Ito ay tungkol sa ano yung sinasabi ng Scripture. So, ayan sir. Ayun lang pa, salamat. Sige. Other questions? Or comments? Si Joel. Sir, thank you po. Magandang umaga po. Sa may sense ba, Pastor, na yung faithfulness, aside from teaching, kasi nabanggit niyo yung life and mission kanina, may sense ba na part yon application ng word? For, ano po ito, clarifying question po ito. May sense po ba na part ng faithfulness, kasi yun po yung nabanggit niyo rin sa Revelation kanina, na sinusukat ng Panginoon yung faithfulness ng isang church Yeah. with faithfulness sa word. Yes. Ano yung ginawa natin sa word na ibinigay niya? Yun po. Yes. Yes. May kinalaman yun kung paano i-apply. Pero mauuna yung turo. Kasi kung ano yung tuturo, yun yung i-apply. Kaya natin in-emphasize na yung word ang dapat maging message. Kasi kung ano yung message, kung paano magre-respond doon, bibigyan din ng judgment ng Panginoon. No? So, una, yung turo, kailangan ito'y galing sa Scripture, and then, kung paano tumugon yung church sa turo na either i-accept nila or hindi nila i-accept. Or pwedeng i-accept nila by mouth, pero hindi nila gawin by life. So, kasama rin yon, yes. Pero una, yung message na kailangan i-deliver and then response yung magiging action. Thank you po, Pastor. Sige. Other questions po? Si Deacon Marlon. Paano po natin sasagutin yung objection na Pag ganyan, di ko lang hirap na. Sige. paano kung magiging authority yung Bible or Word of God Yeah. kung ito ay isang outdated na sets of moral rules or book na open na objection ng mga atheist? Yes. Thank you, Don Deacon. Sasagutin natin sa susunod na Bible class. Hindi. Yung susunod na mga Bible class natin ay tungkol sa attributes ng scriptures, ano yung katangian ng scriptures. At isa sa mamayang hapon pala, 2 Peter. Doon, madadaanan din natin. Ang scripture ay hindi outdated at hindi lang ito moral at hindi ito sulat ng tao. So lahat ng claim nila, mali. Mali yung description niya sa scripture. Ito ay sulat ng Diyos sa pamamagitan ng mga instrumentality ng tao na applicable at relevant at magiging basis ng judgment niya sa huling araw. Therefore, always relevant siya. Hindi siya outdated at hindi siya sulat ng tao. So, yung question na yon galing, for example, sa atheist or sa nag-object, yon ay galing sa presupposition against the Bible. No? At hindi tayo naniniwala doon. Naniniwala tayo na ito'y sulat ng Diyos, therefore, doon tayo manggagaling. 66 books, thousands of years, no? Na mula ngayon, sinulat siya, pero ito pa rin ay salita ng Diyos para sa atin. So, follow up doon, Nico. Open kasi yung gantong opposition pass is sa mga taong hindi naman talaga pinag-aralan or binasa man lang yung Bible. Yeah. Pwede bang Or maging civil man lang sa position ng mga naniniwala sa walang Scripture. strawman kumbaga? Yeah, strawman. Pwede ba nating i-answer pag ganun is try mo kaya munang aralin bago tapos pag-usap tayo after mo mapag-aralan rather than to engage na kasi open yung mga ganun, sarado na talaga yung isip nila eh. Kahit anong conversation natin, iba to nating evidence. Sasabihin nila hindi outdated yan kasi ganyan.
pwede ba nating isabihin na pasensya na, hindi muna ako mag-engage sa'yo, pag-aralan mo muna, then balikan mo ako pag napag-aralan mo na. Ah, ah, kasi iba-iba yung engagement eh. So, hindi siya isang ganito lang makipag-engage. Pero pwede natin i-explain na ito yung pinaniniwalaan namin. Hindi kami naniniwala na ito yung sulat lang ng tao. And then, saka natin sabihin na kung gusto mong pag-aralan to, pwede kitang samahan na pag-aralan to. Pwede natin to pag-aralan kung open ka na malaman kung ano yung totoong tinuturo ng Christian faith tungkol sa Christian Bible. So I think, ano yun, kung open talaga siya, mas magiging maganda yung result. Follow up doon, Diko. Paano pag with hostility pass? Hostility. Sinabi ni Christ, do not give pearls to swines. Safe, I mean, it's okay na to disengage kung talagang nararamdaman mo na wala namang patutunguhan yung pag-uusapan nyo. Kumbaga, more likely, ma-accuse ka pa ng kung ano-anong mga hindi magandang bagay. Kasi ang problem kasi doon, may mga Christians naman na pag nasa ganong case, naduwag ka, parang, or you didn't give the opportunity na to share the gospel. May hostility na nga eh. Parang, it doesn't make sense to continue with the conversation kung magiging strawman attack lang or not healthy yung magiging direction nyo kung sakali. Yeah. Kaya maganda, may offer muna tayo. Do you want to talk about this truly? Gusto mo talaga may pag-usap? Yeah. Kaya meron tayong offer na gano'n na kung gusto mo talaga may pag-usap, mag-usap tayo. No? Pero yun yung sabi ni Christ eh. Kung hostile, ayaw talaga, hindi natin pipilitin. Hindi natin isusubsob kung ano yung mabuting balita doon sa nilalabanan. Yung mabuting balita. Pero we tried. Meron tayo. Sige, other questions? Si Paul. Star, sa akin po, question is, what if we find a truth coming from a non-Christian author or teacher? Do we accept that, or do we exclusively relate kung ano yung truth to what we only find in the scripture? So, for example, yung mga philosopher, meron silang mga tinuturo na meron namang talagang katotohanan. Pero, magiging allergic ba tayo, sasabihin ba natin na, hindi, kasi turo yan ng hindi Kristiyano, so lahat ng sabihin yan, hindi totoo. Okay, other extreme. Ganun ba yon? O paano natin ituturing yon in light na totoo naman siya kapag nirelate mo sa scripture? So, paano natin titingnan yon na paano natin titingnan yung flavor ng exclusivist claim ng truth of the word towards dun sa mga truth naman na nakikita natin sa mundo pero nanggagaling sa mga unbelievers? May topic ulit tayo niyan. So, sa sufficiency ng scripture. So, susunod na attribute. Pero to answer, hindi natin sinasabi, qualification, hindi natin sinasabi na ang lahat ng truth ay nasa scripture. Hindi nyo sinasabi ng bibliology. Hindi sinasabi na nandito lahat ng truth. Hindi. Ang sinasabi ng next verse na yun, nandito ang lahat ng truth na necessary for salvation in Christian life and Christian faith. Nandito. Hindi natin natutunan yung 1 plus 1 sa scripture. Pero totoo yun. Pero hindi yun yung purpose ng scripture. Hindi purpose ng scripture na turuan tayo ng algebra. Arithmetic. Kasi hindi yung purpose niya eh. No? Therefore, kapag may narinig tayo na truth outside of scripture, na consistent sa scripture, we do not deny. No? Hindi natin i-deny yon. Sabi ni St. Augustine, all truth is God's truth. Ang lahat ng katotohanan ay katotohanan ng Diyos.
at hindi natin i-deny. So, for example, kunyari, may unbeliever, nagsabi siya ng truth, honor your father and mother. Consistent sa scripture, fifth commandment yun. No? Pero hindi natin tatanggapin yon at magiging final authority yon dahil sabi niya, kundi dahil sabi ng scripture. Ang pinaka-basis natin sa ating faith and life ay scripture. Pero hanggat consistent yung mga naririnig natin outside of scripture, sa scripture, we do not deny. Kasi all truth is God's truth. No? Para hindi tayo mag-exclusive. By the way, si Apostle Paul, asan si Sean? Sean, hindi siya si Apostle Paul, ha? So, nung last time, bigla siya, yung pinipreach ko yung, ano ba yung sa hapon? Corinthians. Kinikwento nila Deacon sa Rose. Sabi niya, Apostle si Tito Paul? Clarification para sa mga bata. Pero si Apostle Paul, na hindi siya, ay, alam niyo, nag-quote siya ng mga pagan poets sa Book of Acts. Kinote niya. Sabi niya, in Him we live and move and have our being. Alam niyo ba na sa pagan poet niya kinuha yun? Pagan poet. Tungkol sa sarili nilang Diyos. Pero kinuha niya, totoo yun sa totoong Diyos. That's truth. Tapos sa aksyon. Tapos ganun din sa Book of Titus. Sabi sa Book of Titus, sabi niya, Cretan philosophers said of you, your lazy gluttons, blah, blah, blah. Kinote niya yung mga hindi naman Christian. Pero kung truth yun. So, hindi natin deny yung mga truth outside scriptures, pero hindi sila ang final authority pagdating sa faith and life. Faith and life. Faith and Christian life. Last question. Yung ginawa ni Apostle Paul, in Him we live and move and have our being. Hindi ba yun syncretism? Paano natin titingnan yung syncretism? Bago may tuloy, hindi. Sige, tuloy mo na. Siyempre, hindi. pero, kasi sa plain parang understanding nung syncretism is parang nanggaling sa iba, inadapt mo, panaghalo mo. Parang yun ang yung surface level. So, surface level. paano natin titingnan yung difference nung syncretism sa correspondence? Correspondence sa truth ng scripture versus syncretism. Yung syncretism ay, ang ibig sabihin ay tinuturing ko yung mga ibang paniniwala na kapantay ng paniniwala ng Christian faith. Equal. Equal option, equal value, equal legitimacy. No? Pero pag yung sinasabi mong correspondence, ibig sabihin, ito yung truth ng scripture at sinabi to ng iba, hindi ito naging totoo dahil sabi nila, ginamit lang ni Apostle Paul para makarelate yung tao. Pero hindi yun yung authority. No? Ginamit lang yun ni Apostle Paul para maintindihan nila, oo nga no, yun ay totoo. Pero yung pinaka-thrust, kahit hindi gamitin yun ni Apostle Paul, totoo yun. Basta sinabi niya, bilang apostle ng Panginoong Jesus. No? So, for example, mga kapatid, kapag nagpipreach kami, tapos nagko-quote kami ng ibang mga tao. Kinote mo si Joel Bicky kanina, tapos sino pa? Yung Puritan. Kanina nag-quote si Paul. Maniniwala ba tayo sa truth na yun dahil sabi nila? Hindi. Kasi sabi ng scripture. Ginamit lang yun para mas maintindihan natin yung scripture. Hindi ito Bible plus. Kung hindi Bible, at tignan nyo, nag-agree sila sa Bible. Correspondence. Dadagdag lang ako, Pastor. Sige, Sa reflection ko as a teacher. Kasi marami kang ma-encounter sa education na mga tinuturo na tama naman, pero pag hinukay mo, mali. Yung foundation nila. So, maraming mga tinuturo na siguro ang encouragement ko is huwag maging allergic agad. Yeah. So, hindi agad magiging allergic dahil, kasi feminist to eh. Kaya talagang lahat ng sabihin yan, feminism. Totoo naman. Yes. Kasi, pero, may mga sasabihin yan na tama. Yeah. At pwede mong kuhain iyon. Ngayon, ang magiging challenge sa Christian is, kailangan yung isip mo at yung
presupposition mo, yung bias mo is Bible, Word. Doon mo i-filter out kung ano yung mga mali, Yeah. ano yung acceptable. Yes. Hindi dahil sinabi nila na nagandahan ka. Acceptable in the sense na nag-a-agree yung sinabi nila sa tinuturo ng Scripture. Yes. So as Christians, we can use that for apologetics, ayan, for evangelism, even strengthening yung faith natin kasi natututo din tayo in light ng mga binibigay ng world na mga truth that corresponds sa Scripture. Ayun lang. Thank you. Sige po, tayo ay mag-pray. Let's pray. Aming Diyos, maraming salamat sa Biblia. Salamat po sa salita nyo. Salamat po sa inyong katotohanan na higit sa lahat, Panginoon. At hiling namin bilang isang simbahan, tulungan nyo kaming magkaroon ng fidelity sa inyong salita. Tulungan nyo rin kami, O Diyos, na hindi ma-sway ng sanlibutan sa kung ano yung mensahe namin. Tulungan nyo kami, O Diyos, na magkaroon ng mataas na pagtingin sa otoridad ng Biblia. Tulungan nyo kami, O Diyos, na hindi ituring ang Kristyanismo na isa sa marami kung hindi nag-iisa. Puri ka po namin. Bigyan mo ng hubog ang aming konbiksyon. Sa pangalan ni Jesus. Amen.